Kinahuhumalingan po ngayon sa bansang Germany pati na sa buong mundo ang isang possum. Hayop po yun na mukhang daga. Ito po at pakikita namin sa inyo si Heidi. Possum po siya na, ayan o, duling. Kahit duling, cute na cute si Heidi. Kaya marami ang natutuwa sa kanya. Marami na nga siyang fans sa Facebook. Isang kumpanya ang gumawa naman ng tinatawag na stuffed toy na kamukha niya. Kasalukuyang nasa Leipzig Zoo si Heidi. Ayon sa isang tauhan ng zoo na yan, mabuti nang nasa pangangalaga nila si Heidi. Hindi raw kasi siya ligtas sa kagubatan dahil limitado ang kanyang paningin. Pero ayon sa mga animal rights activists nga, isang uri ng pang-aabuso ang pagkakakulong kay Heidi at ang pagkakakitaan siya. Isa na namang eroplano ng Cebu Pacific ang nagkaroon ng aberya. Nabasag po ang salamin o windshield ng isang eroplano nila at kaya nakansela ang biyahe mula Jakarta, Indonesia patungong Maynila kaninang ating gabi. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang Cebu Pacific sa aberya. Sinabi nilang inaasikaso raw nila ang mga apektadong pasahero. Ayon sa isang pasahero, sinabihan sila na bukas ng madaling araw na sila makakabiyahe pa Maynila. Nito lamang Martes, sumadsad sa runway sa Puerto Princesa Airport ang isa pa ring eroplano ng Cebu Pacific. Stranded doon ng mahigit 100 pasahero. Mga kapuso, bumili po ng bagong sports car si Pangulong Noynoy Aquino nitong Kapaskuhan ang tatak Porsche. Pero pakiusap ng Pangulo, wag na raw sanang intrigahin ang sports car niya dahil bagong luma naman daw yun. Narito ang pagtutok ni Michael Fahatin. Ganito kagara ang mga sports car na Porsche. Kaya naman kung meron ganito, garantisado raw na milya-milyang pogi at ganda points ang dagdag sa'yo. Sa pahayagang inquirer, unang pumutok ang balitang bumili raw si Pangulo Aquino ng isang mamahaling sasakyan nitong Kapaskuhan. Hindi man nabanggit ang modelo ng sasakyan, kinumpirma ng palasyo ang balita. Pero mabilis na paglilino ng Malacanang, hindi pondo ng gobyerno ang pinambili sa sports car at hindi raw ito brand new. 2007 model yung Porsche na yun. And I mean, Yun ang alam ko. Really, does he have time to drive that? Minsan PSG lang. compound. Minsan din drive niya. I remember one time nung nag-party po nag-Christmas party ang PCD-SPO, ginamit po niya yon. Ay, the source ng GMA News sa palasyo, 4.5 million pesos ang bili ng Pangulo sa Porsche. Kaya ngayon, 4 na ang sasakyan ng Pangulo. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na bukod sa pagkaputok ng baril, mahilig talaga sa sasakyan ang Pangulo Aquino. Kaya naman ang ilang okasyong dinalahan niyang may mga magagarang kotse. Bakas sa mukha ng Pangulo ang kanyang paghanga. At dahil pirmi na siyang may driver mula na maging presidente, I must confess, driving peacefully on a smooth, empty highway is one of my favorite luxuries. at bago pa man nagsimula ang kampanya nang magdeklara na tatakbo si Mar Rojas sa pagkapresidente, sumakay pa si Mar sa kotse ni Pinoy na kanyang minaneho. He's subject to scrutiny as a public official, and I will grant you that. What he does, again, privately is entirely his own discretion. Kinwestiyon din ang direktiba ng Pangulo sa pagtitipid sa gobyerno. Sa isang memorandum nga, hindi na papayagan ang pagbili ng mga bagong sasakyan sa gobyerno, kasabay ng pagkatayo ng mga bagong gusali, bukod sa eskwelahan at ospital. Pero ang Pangulo umalma na sa paglalagay ng mali sa dito. Unang-una, hindi ho nailagay doon, third hand ho yan. Pangalawa ho, hindi ho gobyerno nagbayad yan. Ibinenta ko po isa sa sasakyan ko at nagkataon ho, meron naman buyer na yun ho ang ginamit ko pambayad nitong sasakyan na to. At kung maaliwalas naman ho at nakaka-relax tayo paminsan-minsan, siguro naman po pakinabang pag gumagawa tayo ng desisyon. Bilang Pangulo ng Bansa, hindi siya nakakapagmaneho tulad ng pribadong individual dahil sa issue ng seguridad. Trabaho ng kanyang PSG na ihatid at sunduin siya. At ito raw ayon sa Pangulo ang kanyang pinangangambahan kung pagmamaneho ang pag-uusapan. Ano ba sama na habang may kakayahan pa ako magmaneho ng ganong klase sasakyan, dahil siguro naman pagbaba ko rin 10 years from now, iba na yung ating reflexes. Kung tutuusin, ang pinakamalapit sa pagmamaneho na maaaring gawin ng Pangulo ng madalas ay ang kanyang pagbibisikleta. Wala naman nag-object ako na nag-bike ako para gumanda yung kalusugan ko. Wala naman ako siguro nag-object na paminsan-minsan ngingiti naman ako sa harap ng problemang iniwan sa akin at ginagawa po ko sa kasalukuyan. Michael Pahati, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mag-iingat daw po kayo sa mga nanlilimos na batang kalye. Ilan daw po kasi sa kanila, yun ang unang ipapakita, kunyari nanlilimos. Pero, mangi-snatch na pala. Kanina nga, isang batang nahuli matapos umanong manghablot ng pera.
nakatutok si Rauna Crisostomo, exclusive. Tila ayaw ng bitawan ng mamang ito ang 9 na taong gulang na batang kalye na itago natin sa pangalang Joel. Nakipagabulan kasi ang mama kay Joel sa kahabaan ng EDSA matapos makitang nang snatch si Joel ng pera mula sa isang babae sa may Ortigas Avenue. Hindi ko inabutan, lumusot eh. Maya-maya lang, dumating na ang biktima. Alam mo kaya hindi kita sinakta kasi bata kami, anak ako. Yun lang ang pera kong hawak. Kitang-kita sa mga mata ng babaeng biktima ang magkahalong galit at gulat sa batang inakala niyang inosenteng manlilimos lang. Pagkababa raw niya ng jeep, agad siyang sinundan ni Joel at ng isa pang bata. Sabi ko, pasensya na, wala akong pera, pero kung ano bibigyan kita kung may barya ako. Tapos dinukot po niya ng sapilitan sa akin dito, cellphone. Yung akin po, buti na lang po yung cellphone nakatago. Pero po yung pera talaga dinukot niya ng sapilitan sa akin. Sabi ko, ano ginagawa mo? Hiniglas ko po yung kanyang damit. Nadapa na po ako. Nasaktan niya ako. Ang lakas ng mga bata. 800 piso ang nakuha ni Joel na ipinasa raw nito sa kanyang kasamang di na nahabol pa ng mga nagmalasakit na bystander. Pilit namang itinanggi ni Joel na siya ang nagnakaw sa babae. Pero aminado siyang sumama siya nang mag-aya ang 2 batang kalye na magnakaw sila. Gutom na po ako sa... Tapos may dala ko. 3 yun. Hindi ko po alam. Alam mo yung pera na yun, pambiling gamot. Pambiling ng gamot sa anak ko. Nalaglag ko po yung pera. Ayon sa barangay pulis, gawain ng ilang batang kalye ang magnakaw lalo't alam nilang di sila makukulong. Nakakagulat talaga kasi bakit tapos gumagawa ng ganyan. Doble na lang po yung pag-iingat. Ito-turn over si Joel sa DSWD. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Very happy si Raymart Santiago sa pagkaka-extend na kanyang afternoon show na Bantatay. Pero bukod sa kanyang show, busy rin pala si Raymart sa kanyang bagong hobby na aerial videography. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pero hindi ka naman nasabi. Maganda ang pasok ng taon para kay Raymart Santiago at sa show niyang Bantatay. Na-extend for another 2 weeks ang show na bago matapos ang taon ay binigyang parangal ng Lingkod TV Awards bilang Most Entertaining Child-Friendly Show. Mas gumagandang araw at nagiging exciting ang storya ng Bantatay. Masaya dahil nakikita naman ng GMA na sa rating at marami silang naririnig na magaganda sa Bantatay, so nag-extend kami. Nakapag-recharge nga raw si Raymart nang bumalik sa taping matapos ang bakasyon nung New Year sa Hong Kong kasama ang asawang si Claudine Barreto at kanilang mga anak na sina Sabina at Santino. Nirequest ko talaga yun. Sabi ko na aalis ako gantong araw, ilalabas ko yung si Claudine tsaka yung mga bata for New Year. So napagbigyan naman. Wala nga raw puwang na intindihin pa nila ang mga umiintriga sa kanila ni Claudine. Mas abala raw kasi sila sa kanilang trabaho. Siya sa Bantatay at si Claudine naman sa Jillian na Mamaskupo. May posibilidad kaya na magkasama ulit sila sa isang proyekto? Okay na yun, sa bahay magkasama na kami. Bakit hindi, di ba? Pwede ako mag-guest sa show niya. Diba? Yun naman ang nangyari sa amin. Nag-guest ako sa show niya. Nag-guest siya dito sa Bantatay. Kung show ko kami dalawa, pwede rin. Pero bukod sa Bantatay, may iba pa palang pinagkakaabalahan si Raymart. Lingid sa marami, siya ang nagsushoot ng aerial videos ng ilang programa sa GMA at ilang commercials gamit ang kanyang helicam. Siya rin ang kumuha ng aerial shot para sa on-site wedding video ni Ogie at Regine. Ang iba niyang kuha ay mapapanood sa Machete. Pag hindi ako taping dito, rumaraket din ako. Oo. Kung kailangan yun mga aerial shots, tawagan niyo ako. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.